bakit kayo gagamit ng tool na robot framework. So, pretty much, robot framework is a tool for acceptance test-driven development. Yan. Acceptance test-driven development. Ito na. So, yung acceptance test-driven development, balik brinich niya yung dalawang idea. First is yung agile software development, tsaka yung software testing. So, first is yung agile software development. Sino nakakalam ng agile? So, agile software development, it's a philosophy, it's how we do things. Hindi to lecture about agile, kaya hindi ko na-explain sa inyo kung ano. But one thing about agile is that yung agile values, di ba? Individuals and interactions over processes and tools. Let the processes and tools enable the individuals and the interactions. With regard to individuals and interactions, merong teams, di ba? Ano yung alam nyo sa agile teams? Kakahalo sila, di ba? Sinong mga members ng agile team? Walang may alam. Talaga, na-brainwash kayo na napanood naman nila, no? Talaga. Sino mga members ng agile team? Scrum Master, may developers, may BA, or may QA, may project managers, or kung ano man. Sino? The pigs and chickens. Oh, the pigs and the chickens, di ba? So, yun yung nagko-compose ng team. Kailangan individuals and interactions are enabled by processes and tools. That's why, atras tayo konti, pasok tayo sa working software or comprehensive documentation. Pagdating sa pag-document sa Agile, we use user stories and acceptance criteria. Sino ang alam ng user stories and acceptance criteria? Alam niya, pagsa kayo. Sir, kasalanan naman. Kasalanan ba yung video? So users, ganito kasi yan, di ba? Pag sa typical na way na ginagawa natin yung projects, dinadocument natin yung dinadocument na step 1, step 2, step 3, step 4, ayan, module 1. Step 2, step 3, step 4, hindi marunong bilang. Step 1, step 2, ganyan. Tapos module 2. Parang hindi nyo alam kung ano yung value ginagawa nyo. Basta kami, blindly, gagawa ko ng drop-down box, gagawa ko ng input box, persist ko, ganyan. Paano ko ipaprioritize yun? Diba? Hindi ko alam kung anong value nun, kung anong binibigay ng business value nun. So, mamaya, gagawa ko ng example ng user stories. Tapos, acceptance criteria, ito yung parang checklist na tapos na yung user story. So, atras tayo konti. Tulad yan, tandaan nyo yan. Ito yung agile part. Doon tayo sa kabilang part, which is yung software, sa kabilang part, software testing na part. O ano yung software testing? Diyos ko naman. Kung makailangan ng video na pinanood nyo. Software testing. Ano yung mga types ng test na alam nyo? Functional test, unit White test, box, unit test, white box. white box, parang paulit-ulit na narinig ko. So, software testing, di ba? Ano? Friendship test. Friendship test. So, di ba? Ano yung makalan dyan? Di ba? Load test. Ano yung load testing? Ano yung load testing? Oh, stress test. Kalon. Nasaan kalon? Wala. So, load testing. Ano yung load testing? J-meter. Okay, very good kayo. Functional testing. Medyo may kahalo siya sa UI testing, di ba? Parang ina-manual nyo or ina-automate nyo, tapos titingnan nyo yung functionality ng system. Integration testing, ini-integrate ko yung ibang layers ng system, di ba? Unit testing, siguro na, alam nyo. Validity. Bakit sa kapag pala natin? I'm so sorry. Anyway, so maraming types ng test. Iba-ibang context. Yung iba, ginagawa nila, hinahalo nila eh. Yung
functional test, ginagawang pang load test, na pang UI test. Parang gano'n. Iba-iba yung function yan. Pero again, this is a different domain from software development practically. Diba? Yung iba, kaya nga meron tayong mga QA na hiwalay sa developers na hiwalay. Pero, from software testing, may nakita yung mga agilists, which is test-driven development. Okay? Ano yung test-driven development? Gawa muna na test. Sumagot kayo. Okay, test-driven development. So, sabi nila, mag-test muna tayo. Ay, gumawa muna tayong test case, let it fail. Gawa mo ng paraan para mapass, tapos make it right. Kasi optimize nyo. Somewhere along noon. Nagkakaroon yun ng parang blurring of lines between the testing practice with engineering practice. Yun yung isang misconception. Kaya nalilito sila, bakit developers hinakaluan ng testers with regard to yung... Kasi traditionally, yung test-driven development refers to unit tests. Meaning, ang unit test, kung yung buong application mo ganito, di ba, itong mga maliliit na mga small, pinakamaliit na unit, which is yung for object-oriented programming. Objects, di ba? Or kung functional programming function. So, isang unit, nilalagyan ko ng test. Ngayon, yung may mga nakikita nga ako na yung mga quality assurance manager, binibilang yung test case. Tapos, kahit hindi nila naiintindihan, tinitingnan nila kung ano yung test case. Parang namamali ng gamit, out of context. Because, in truth, test-driven development is a software engineering practice. Okay? Lamnamin nyo yun. It's a software engineering practice. It's beginning with the end in mind. Bago ako magbiyahe, titignan ko yung mapa, titignan ko kung saan ako dadaan. Okay? Kaya yun yung medyo nawawala yung Kasi ang nangyayari, nagde-develop yung ibang tao, tapos kakabuli ng test case. Parang gano'n. Okay, it's a quality thing. Test cases are also quality tools. But nawawala yung spirit ng pagiging test-driven development, which is to guide you kung ano yung goal mo for all these small units. Pero sobrang liliit yan eh. Doon nagsimula yun. Tapos, as we go on, diba, yung sa isang agile team, babalikan ko ng konti. Gumagawa sila ng... Kasi sa isang agile team, ang specs or yung user stories, hindi lang ginagawa ng BA. Ginagawa yan ng BA first, and then yung buong team tumutulong. Mamaya, bigyan ko yung example. Therefore, naisip nila, acceptance criteria as a test. Pwede na natin gawin yun eh. Naisip ng agilists na imbis na itong mga maliliit na unit na to, gagawa ko ng test cases na hindi developers na makakaalam. How about yung acceptance criteria na ginagawa ng team, yun na mismo yung test case. Okay, so medyo atras ako ng konti. So that is the concept of acceptance test-driven development. Papakita ko sa inyo kung ano yung... Papalinawin ko na konti, kailangan kong gumawa ng isang kunyaring scenario. Hello. Ito, isang user story. Ganito yan. A user story defines who is targeted, kung sino yung magbe-benefit ng business value, ano yung behavior, and ano yung business value. Okay? Yun, very simple. Kaya nga nakalagay sa index card eh. It's meant to be short and simple. Tapos, magko-communicate yung team in order to understand it. So, ito parang buy and sell ng motorcycle shop.
buy and sell motorcycle shop. Yun. Sino yung makikinabang ng business value? The seller. As a seller, what's the business value? In order to have an easier way to know use selling price of a motorcycle, meaning yung bumili ako ng motorcycle, magkano ko ibebenta, gusto kong malaman kaagad. That's the business value. Ano yung behavior na gusto ko? I want to be able to view the computed value using various specs of the motorcycle. Pretty short. From there, wala ka pang magagawa, di ba? Pero you understand the value, you understand for who it is. To satisfy that, you create acceptance criteria. Meaning, an acceptance criteria is a checklist. So, first criteria is that by default, motorcycles will have a selling price of 20% more than the original price. So, unang UBA, sinulat yan. Tapos yung team, nagtulong-tulong. O sige, how do we verify that na ganyan nga? O sige, let's create a scenario. Given a motorcycle with a purchase price of 20,000 pesos, when I apply an initial appraisal, the selling price should be 24,000. Very simple, di ba? So you could make up all these criteria. Another criteria, if the motorcycle has a defective handlebar, the selling price is 500 pesos less. Sobrang simple, no? Gawa tayo ng example again. The team made an example. Given a motorcycle with a purchase price of 20,000 and with mileage of 55,000, when I apply blah blah blah, diba? So, yan na, tapos na. As developers, ang gagawin natin, dahil mababait tayo dito sa ONB, test-driven tayo, di ba? So, test case muna. So, pinagtsaga akong gumawa ng test case. O, di ba? So, may motorcycle ako na pag may appraisal, basta isipin nyo na lang, ginawa ko yung mga yun. Actually, meron pa akong extra, yung low mileage. Pag low mileage kasi may 2,000 minus 2,000 pala. So, test case, tapos ginawa ko yung class. So, yun yung class. Ngayon, yung ano nyo, yung team nyo, sino nakakaintindi nito? Yung test case, sino nakakaintindi niyan? Dev lang, di ba? O sabi ni QA, prove nyo nga sa akin na gumagana. O yan, basahin yung test case, iraran ko. Sige, run natin. Paano mo mag-run dito? Run. Oo. All test passed. Hindi nga ako naniniwala dahil hindi ako marunong ng code. Diba? Hindi nga maniwala ka na lang sa akin. Parang ang gulo, di ba? Parang sa atin, hindi ma-verify ng QA na tama yung mga linagay niyong scenario sa test case. Diba? Eh, balikan natin yung ano natin, yung ito. Paano kung ito na lang yung gamitin kong test case, ito mismo? Diba? Pwede na yun pang-verify eh. So, kakopy ko na lang yan. Hindi ko makita yun. Yan. Nawala. Yan. Kakopy ko yan. Tapos meron akong acceptance test dito. So, ano yung muna kong scenario? Paste ko dyan. Paste. Lagyan natin ng label. Oh, yan. Test case. Pwede ko lang i-run. Oh, diba? Tada! Simple motorcycle test. Paano natin malalaman na totoo yan? Console lang yan.
di ba? Yung ginawa kong test case, simple motorcycle and pass. O sige nga, balihin nga natin. Tatakbo Imbis na 24,000, gawin natin 22,000, dapat mali yan. Takbo mo lang one front sa Maven. Sama na niya. May file kang, may folder kang paglalagay. Describe mo siya. Pwede pa rin yung HTML. Pwede pa rin ba? Usually, Siyempre, katak. Parang galing sa ilong yun. Yan na. Oh, fail. Build failure. Okay, one fail. particular case na para for web testing. Ito ang Wala, di ba? yung Critical, tapos nag-fail. Selling price is not equal. Hindi, isa lang yan. Ito yung mga suites. Inside ng test may core, inside ng core may motorcycle, inside ng motorcycle may test. Ganito yan, di ba? Inside ng core may test, may motorcycle, tapos may simple motorcycle test. Okay, so nag-fail yan, di ba? Teka lang. May isa pa tayo. Ito. Galing. Parang keywords kasi. Just like marketing. Ganun din. You can create your own, you can create your own page. Yun yung gagawin, yun yung develop sila para paano na gusto sabihin yung requirements. Tapos, ano yung So yan. Diba, yung isa, with defective handlebar, run. Dapat kita niyo yung dalawang, So yung maraming formats. Scripted. Huwag niyo mga yatas pa. Yan, di ba? Dalawa yung tests. Walang nag-fail. Again, dapat walang nag-fail dito. Diba? So, paano ba gumamit mo? Ano ba yung itsura niyan? Unang-una, ganito yung itsura niyan. Tabi muna kayo dyan. Tapos, unang-una, multi-module project ka ng Maven. So, yung core, ganito, di ba? As developers, gawa na muna tayo ng pinaka-core ng product natin. So, lahat ng business classes, nandito, yan, yung mga vehicles ako, ganyan, motorcycle, test case. Hiniwalay ko yung robot na pang-test. Okay? Tapos, sa robot kasi may keywords. Keyword-driven kasi siya eh. Nasaan na yun? So, ito yung keyword. Tignan nyo. A motorcycle with purchase price of PHP. Saan na yung given a motorcycle with purchase price of PHP. The selling price should be PHP. That's, wala. The selling price should be PHP. So, nakamap yung di ba? Tapos, inside nung yung mga keywords ko, tsaka ako kinukol ngayon yung system under test. So, ganito yung pinaka-architecture niya. So, unang-una, yung system under test, ito yung main application nyo. Pwede kami mayamin mag-lahat ng application. So, ito yung system nyo. Walang as it is. Ito yung dinedeploy nyo, di ba? Ngayon, yung robot, nandito siya somewhere on top. Gagamitin niya yung mga libraries nito. Robot. Tapos, yung test cases are run on top of robot. Pwede kayo. Test cases meaning yung ginawa nyo as a team. Yung criteria, di ba? Ganyan yung itsura niya. So meron na kayong bala ngayon. Kasi sabi nila, hanggat walang UI, hindi ko matitest. Di ba? Parang kailangan may UI ako. Halimbawa, yung system ko, kailangan ko, yung system ko, kailangan ma-verify ko na yung purchase price niya, 24,000.
Paano mo ma-verify? Kailangan mo ng UI. Hindi mo kailangan ng UI. Yun nga yung sinasabi ko na pinaghahalo niyo yung functional testing with behavioral testing na yung UI is actually a peer of robot test. Parang pwede na rin siyang, isipin niyo yung UI is on top of yung system niyo, diba? So, replace niyo yung robot yung lagay niyo, simulating the scenarios na ganyan. Okay? So, huwag niyo sasabihin sa akin na hindi niyo pwedeng lagyan ng acceptance test yan kahit wala pang UI. Ngayon, may UI na ako. Di ba? So, meron akong Rails app. Meron akong Rails app na dependency niya si core. Therefore, ginagamit ko yung core, di ba? So, patakbuhin natin. Life cycle. Plugins. So, meron na akong UI sa wakas. Pero confident na ako na kahit lagyan ko ng UI yan, lagyan ko ng UI, lagyan ko ng web service, lalagay ko doon. Confident ako na yung lalabas dito tama kasi na-verify ko na tama yung karne. Diba? Ito, balat lang to eh. Diba? So, yan. Meron na akong web app. Ano pang ginagawa nito? So, very basic. So, purchase amount ko, copy ko na lang to, 20,000. 20,000 lang kasi. Dapat 24,000, di ba? Parang ganyan. Or with handlebar, dapat 22 ba yun? 23,500. Yeah. Hindi handlebar yun dapat. Motorcycle G. Yeah. Hindi, yun na lang, 24,000. Hindi, kasi ginamit ko double. Dapat bigyan ko yun. Jessica na lang. Ayan, gamit kayo ng gamit. Sige, dibag natin. Dibag natin. Sige. Bakit ganun yun? Get selling price. Tama naman. True. May mileage kasi. May mileage na zero. Yung mileage na dapat, let's say, 50,000, going to 55. Dapat, oo nga naman, may mileage eh. Talaga. Eh, 55. Oo. Tingin nga ng test eh. Ayan o, with mileage of 55,000. Parang hindi handlebar yung tinest ko dito. Mileage. Low. So, yan, di ba? Ngayon, gusto ko siyang i-test. Pwede rin, gamitin natin si robot. Yan, si robot. Diba? Si robot. Meron na akong sa, para to not waste your time, gumawa na ako. Ngayon, para kaya nyo na tingnan ko ni Jude. Tingnan natin, panoorin natin. Yan na, sumusilafing kanta pa pala. Yan na yung web test. Yan yung web test. Yan
pala sila. Lintik naman, oh. Ay, nandun na. Ay, nagtabo sila eh. Ayan sila, oh. Kaya. Hindi natin. Off-screen pa na eh. Ayan, oh. O, yun, oh. Di ba? O, in-automate na, di ba? Oo. Oo. Di rin yan. Di rin yan. Feedback mo. Ayan. Ulitin natin, nakakaya. Hindi niya nakita eh. Hintay ulit tayo matagal. Isa pa. Isa pa. Tapo natin. Naniniwala naman kayo sa akin, di ba? Yeah. Yan na. Yan na. O, yan na. Kanina ba ito? Yun! Oo. Teka, isa-isa. O, linagyan niya 20,000. O, 24,000. Approve. Next test. Pati ba screenshot mo ito? Oo, pwede rin. O, yun. Yung isang test natin. O, linagyan 20,000. O, linagyan niya 55,000. 24. May isa pa. May isa pa. Yun. O, yan. 20,000. Wala akong ginagawa. So, anong ginawa niya? Tingnan niya. Ay, exception. Wala! Build successful, oh. Oh, build success. Ay, yung operation lang kasi nag-close yung ano ko. Ginost ko yung ano. Wala kang ginagawa. Ginost ko lang. Kaya naman, oh. So, anong itsura ng test case lang, ano, dito. Ganito. Tara. So, keyword-driven siya. May sariling library yung ano, yung Selenium. Ganito yung nasa library niya. Meron siyang keyword na open the browser. Open browser, link. Tapos send Selenium speed para mabagal. Ginawa ko 2 seconds. Tapos input text, the amount of 2,000, then submit the form. The element text should be, the selling amount is 24,000. Yun yung test ko. Unang test. Pangalawang test, open the browser with the URL of ito. Set the Selenium speed to 2 seconds. Input the text of the amount of 2,000. 20,000. Input text. May 55,000. Okay? Okay? Go! Di ba dapat may ID? May ID. Kung saan niya i-input? Oh, ito na yun. Ito yung ID. Yung selling amount. ID yan. Yung handlebar. Click element, handlebar. Yan yung ID. Underneath the hood, ano yan eh. May mga variables. Medyo dinadaya ako kayo eh. Kasi ganito yan eh. Two or more spaces. Next na ano na, ganito kasi dapat ang format niya. So, keyword. Tapos, argument. There's more arguments. Yan. So, kung titignan niyo yan, open browser, space, HTTP, ganun yung itsura niyan. Kung naka-table, kasi maraming format na pwedeng tanggapin eh. Pwedeng naka-HTML, pwedeng naka-text, pwedeng naka-ano. Dito, double space, pag pinagdikit ko yan, isang word, hindi siya papayagan. Tapos yung, saan yung isa? Ito yung should be selling ng mga ganyan-ganyan. 2 spaces yan, tapos 2 spaces. Kasi 2 variables yung tinatanggap ito. Okay? Simple lang, di ba? So, yun. Again, pwede nyo lang i-test yung system pa lang. Hindi excuse. Di ba? Habang gumagawa tayo ng acceptance criteria, kaya na natin gamitin yon para pukpukin yung pinakakarne ng system. Without a UI yet. Lalo na,
kung yung system mo is going to be used by multiple interfaces. Pwede siyang maging UI ng web, pwede siyang mobile UI, pwede siyang web service. At least, yung ano pa lang, yung pinaka-core niya, sigurado na akong gumagana. Now, to supplement that, you could make use of yung ganito, yung Selenium na library, wherein you could use the same logic with regard to the test, tapos i-automate niya. So, ang problema kasi, habang tumatagal, di ba, minamanual natin ang minamanual. Habang dumadami yung user stories natin, may mga nakakalusot na faulty behavior. Di ba? Kasi hindi mo na natitest natin. Ito, malamang yung mga 1 of 300 user stories na to eh. Magre-regression ako, dadaanan ko ba lahat yan? Well, mas maganda ko daanan yun manually to double check. Pero at least, while you're doing agile work, or software development work, meron na kayong automated na test. Okay? For more details, drop by the office. Salamat!